Kung napakalapot at sobrang malasa na sabaw ng sinigang, ay ganito lang yan. Pero pwede ba bago tayo magsimula? Ay may follow button dyan sa aking pangalan. Pakiclick mo naman. Salamat. O ayan nga, ang ating baboy ay akin munang pinalambutan. At pagkatapos nga, kapag nga siya ay malambot na, tayo na'y magigisa. Ay gigisahin nga natin ito para ang sabaw niya ay mas malasa. Ay sa karaniwang sinigang nga kasi, yung kamatis at sibuyas ay nilalagay lang sa sabaw yan. Pero dito, ito'y atin igigisa para nga sabi ko, kung sabaw niya ay mas malasa. Ito nga rin ang ibang paraan ng pagsisigang. Gigisa natin siya at sasangkapan bago nga natin siya sabawan. Pero dini sa amin sa Bulacan, ang karaniwan ng ginagawa ay sama-sama nang inilalagay lahat ng gulay doon nga sa sabaw ng ating sinigang. Iyon nga ang mabilis na paraan ng pagsisigang. Pero sa paggigisa naman, ito naman ang mas malasang sabaw ng sinigang. At kapag nga ang sibuyas at kamatis ay atin ang naigisa, inilagay ko na yung ating sitaw. Ito nga kasi ay matigas na gulay, kaya ito ang ating uunahing palambutan. Dito rin ako'y magtitimpla na ng bahagyang durog na paminta para siyempre ang gulay ay magkaroon na ng lasa. Bahagya nga natin ito munang palalambutan at tatakpan muna hanggang sa bahagyang lumambot nga itong ating sitaw. Mga half cook lang naman ang lambot niya kasi nga ito'y ating sasabawan pamamaya. At pagkatapos nga natin siyang maisama sa ginisa, ilalagay ko na yung dulo ng ating pechay. Medyo matigas din kasi itong dulo ng pechay. Ito nga yung pechay Tagalog. Maaari din kayong maglagay ng iba pang gulay katulad ng labanos at okra. Pero hindi ko na kailangan ng okra dito dahil nga may mas pampalapot akong ilalagay sa kanya. At matapos nga natin siyang uling maigisa, naglagay ako kahit isang tasa ng tubig na kanyang pinagpakuluan kanina. Kapag nga ang dalawang gulay ay akin ang naigisa, ilalagay ko na rin yung ating malambot na baboy at sasangkapan natin ng patis para siya ay mas malasa. At syempre, ang siling panigang para mayroon namang sipa ng bahagyang anghang ang kanyang sabaw. At sa ganitong ang paraan ng pagsisigang, isasangkot siya natin lahat ng kanyang sangkap para mas malinamnam. At yung lasa ay kapit na kapit sa pinalambutan nating laman at sa ating gulay. Bilang panghuli nga, ilalagay ko na yung dulo nitong ating pechay dahil nga ito'y malambot lang at bahagya lang siyang makuluan ay luto na itong ating gulay ng sinigang. Siyempre, lalagyan mo na rin yan ng pampaasim bago natin siya sabawan. Para siyempre, hindi lang sa sabaw kapit ang asim niyan, kundi pati sa kanyang laman. At pagkatapos nga, ang pinagpakuluan natin sa ating karning baboy kanina ay atin ang isasabaw. At timplahan mo na rin siya ayon sa iyong panlasa. Kung ang timpla nga niya sa iyo'y ayos na, lalagyan na natin ng pampalapot yan. Ang tinunaw nating cornstarch ang ating ilalagay. Mga 2 o 3 kutsara lang, depende na yan sa dami ng inyong sabaw. At kung ang cornstarch ay bahagya ng makuluan at ang sabaw ay nakita nyong lumapot naman, ayan, luto na itong ating sinigang. Ito nga ang napakalapot at napakalasang sabaw ng sinigang.